Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsiluhod pong lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taus-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla, una sa lahat ng pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing, maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagpaligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katoliko ay taimtim nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relyoso at relyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po sa mandali. Ngayon ay ika-23 linggo sa karaniwang panahon, araw ng mga lolo at lola, at ang tema ng ating misa, masuyong pagwawasto. Sa lipunan natin, nariyan ang walang malasakit sa ginagawa ng ating kapwa at ang paghihimasok sa mga buhay na pansarili ng mga tao para lamang makatuklas at maglantad pagkatapos ng mga lihim ng pagkakasala o kapintasan. Di sinasang-ayunan ng isang tunay na disipulo ang alinman sa dalawang naturan. Dapat tayong magmalasakit sa ating kapwa at managot sa kanyang kapakanang espiritual at pisikal. Dahil sa ganitong malasakit ng pagkapatid, pananagutan natin ang masuyong pagwawasto sa ating kapwa kung kailangan. Ito'y maaaring maging malaking hamon pagkat kaunti lamang ang marunong magwasto sa tunay na Kristiyanong paraan. Kaunti rin lamang ang marunong o maluwag tumanggap ng pagtutuwid. Sa Eucharistia ngayon, hilingin natin ang biyaya para magawa natin ang dalawang ito ng buong kababaang loob at katatagang Kristiyano. Ipanalangin din natin ngayon ang ating mga lolo't lola sa pagdiriwang natin ng kanilang araw. Magsitayo pong lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Ang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isa sa pangunahing tungkulin ng isang propeta ay ipaalala sa mga nagkakasala na sila'y paparusahan kung di sila magsisisi. Gayon ang bokasyon ni Ezekiel na propetang sinugo ng Diyos para maging pantay sa bayang Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay,
at di mo ito ipinaaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananugutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Matapos tayong paalalahanan sa ating mga tungkulin sa Diyos, pinaaalalahanan din tayo ni San Pablo sa ating mga tungkulin sa ating kapwa. Ang buod ng kanyang pangaral ay pangingibabaw ng pagmamahal para sa lahat, pagkat ito ay siyang pagtupad sa kautusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan.
Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao, upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat ng hapon. Sa ating ikalawang pagbasa, napakasimple at napakahulugan ng mensahe ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi niya, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Isa sa pinakamahirap gawin sa kultura nating mga Pilipino ay ang pagtatama ng ating kapwa. O kahit sa pamilya, parang hirap tayong itama. Kahit may nakikita na tayong hindi magandang ginagawa, kahit may nakikita tayong kailangang gawin para sa ikabubuti ng ating kapatid, ng ating kasama, ng ating kaibigan, maingat pa rin tayo dahil ayaw nating makasakit. Ayaw nating makasakit ng damdamin ng ating kapwa o ng ating mahal sa buhay. Subalit, kung titingnan natin sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, yung paanyaya ng Panginoon, kung nagkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin na kayong 2 lang. Ibig sabihin, pag-usapan, linawin, klaruhin, ano ba talaga yung nangyari. Hindi lang basta-basta pagagapos doon sa galit, sa hindi pagkakaintindi. Kung hindi, kailangan malinaw. Sapagkat ang umiibig ay hindi gumagawa ng ikasasama ng kanyang kapwa. Parang sinasabi sa atin na tayo ay mayroong responsibilidad na dalhin sa mabuti ang ating kapwa. Yun po yung malinaw. Yun po yung malinaw. Kapag tayo umiibig, dadalhin natin ang ating kapwa doon sa mas makakabuti sa kanya. Kaya lang sa panahon natin ngayon, dahil sa social media, mas madali pa tayong mag-run sa social media kaysa kausapin yung ating kapwa, kaysa linawin sa ating kapwa. Kahit minsan maliit lang yung problema, hindi nagkakaintindihan, parang gusto pa nating i-broadcast sa buong mundo. Naalala ko yung sinabi ng aking novice master noon. Naging Paris priest ninyo.
si Father Al. Ang sabi niya, hindi naman tayo naglalaba ng maruming damit sa publiko. Hindi tayo naglalaba ng maruming damit in public. Ibig sabihin, kung ano yung problema, huwag mo nang dalhin sa public pag-usapan. Lalo na kung ito'y makakasira sa isang tao. Kaya nga po, ikalawang hamon sa atin, kung ano ang nakikita ng Diyos na kabutihan natin, sana yun din po yung hanapin natin sa ating kapwa. Huwag po tayong maghanap ng puro mali. Huwag po tayong palaging naghahanap kung ano yung kulang. Huwag po tayong laging naghuhusga sa kasalanan ng ating kapwa. Sapagkat yung tanong po doon, wala ka bang kasalanan? Wala ka bang pagkakamali? Kaya lang minsan, ito'y isang malaking katotohanan din na hindi makapagbagong buhay ang ating kapwa dahil hindi natin itinatama yung kwento, yung pagkakamali, yung pag-uugali. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon na yung tao ay makita niya rin yung kanyang kabutihan, yung kabutihan ng kanyang puso. Hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon. Kaya nga, kung titingnan na natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus, hindi lang niya itinuturo yung kabutihan, kung hindi ipinapakita niya rin sa mga tao kung ano yung kabutihang laman ng puso ng taong ito. At dahil dito, nabibigyan ng pagkakataon na magbago yung tao. At sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sinasabi sa atin dito, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa ng paghingi sa anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Marahil marami tayong panalangin bilang isang pamilya. Marahil tayo patuloy na nagdadasal bilang isang parokya, bilang isang bayan. Pero parang mailap yung tugon. Baka hindi tayo nagkakaisa doon sa ating mga panalangin. Baka magkakaiba yung ating panalangin. Sapagkat sa dami-dami ng ating mga pagkakasala, paulit-ulit na pagkakasala, tayo pinagkakaluban pa rin ng Diyos ng buhay, ng pagkakataong magbago. Sapagkat naniniwala ang Diyos na tayo may kakayahang magbago. Tayo may kapasidad na magbalik loob sa Diyos. Hinahayaan tayo ng Diyos na mabuhay, huminga, manatili dito sa lupa sapagkat umaasa siya na sa bawat pakikinig natin sa kanyang salita, mayroon man lang isang salita na titimo sa ating puso upang tayo ay magbago. Sabi nung iba, minsan mahirap magpatawad, Father. Totoo. Mahirap magpatawad kasi mahirap makalimot. Lalo na, sabi nga nung iba, mas mabuti pa, Father, nasaktan ka na lang, bugbugin ka na lang, magkapasa-pasa ka, masugatan ka physically, kaysa masugatan ka dahil nagmahal ka. Subalit, yung paanyaya ng Panginoon sa atin, kasama sa pagtatama ng ating kapwa, ng ating kapatid, yung pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad, kailangan handa tayong magbigay. Wala pong pagpapatawad kung walang pagbibigay. Yun po yung malinaw. Tingnan po ninyo yung salitang forgive. Nakapaloob po sa salita na yon
yung give, pagbibigay. Hilingin natin sa Diyos, sa banal na Espiritu, upang tayo magkaroon ng ganap na pagpapatawad, paghilom at pagtanggap. Sana tayo rin ay matutong magbigay. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaaalala sa atin ni Jesus na saan man may 2 o 3 natitipon sa ngalan niya, siya'y naroroon kasama nila. Sinasabi rin niya, anuman ang kahilingan sa ngalan niya ay tiyak na ipagkakaloob ng ating Amang nasa langit. Dalhin sa ganitong pangako, sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, huwag nawa siyang magsawang ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob at pagpapatawad sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nanunungkulan sa simbahan, nawa magiliw nilang paalalahanan ang mga nananampalataya laban sa kanilang mga kapabayaang moral. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat nating kapatid na lumalabag sa utos ng Panginoon, nawa dinggin nila ang panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga mapaghusga ng marahas, huwag nawa silang makalimot sa Kristiyanong pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lolo't lola, nawa pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, nawa matuto tayong pakumbabang tumanggap ng pagwawasto at magtuwid sa ating kapwa ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tinuturuan mo kaming maging propeta sa lahat naming mga kapatid, lalo na sa mga nangangailangan ng pagwawasto. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob at tapang na kailangan para sa aming pagtupad sa tungkuling ito at sa pagpayo at sa gayoy makatulong sa kanilang kaligtasan nang sila'y makabahagi sa iyong kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming banal.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alalahanin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami etya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nagpapagaling sa lahat ng may sakit at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Basbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at magsasalong walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Una po, meron po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Cristo Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, sa kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal o Feast of the Exaltation of the Holy Cross ngayong September 14, Huwebes, ikalima ng hapon, 5 p.m., magkakaroon po tayo ng prosesyon of Taise Cross at susundan ito ng Taise Prayer na gaganapin po sa loob ng simbahan. Ikatlo, inaanyayahan pong lahat sa formal na pagbubukas ng ating fiesta ngayong taon na gaganapin po sa September 17, araw ng Linggo. Ito po ay sisimulan ng prosesyon sa ganap na alas 4, 4 p.m., at susundan po ng misa sa alas 5 ng hapon, 5 p.m. Ikaapat, ang Novena Masses ay magsisimula na po sa September 19, Tuesday, hanggang September 27, Wednesday, tuwing alas 6 ng umaga, 6 a.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang pong sumangguni sa ating Facebook page ng San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. At para sa inyong mga pamisa, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan o magsadya sa ating parish office o di kaya'y tumawag sa numbers 292-5255, 0920-834-0720 at 0917-628-5217. Ang parish office po ay bukas mula Lunes hanggang Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, 8 a.m. to 5 p.m. po. Ikalima, sa darating na September 22, dadalaw po dito sa ating parokya ang mahal na poon na Nazareno ng Quiapo. Narito po ang mga kaganapan patungkol dito. September 22, 4 p.m., ang arrival po and welcome prayer. 5 p.m., Holy Hour and Confession, at 6 p.m., Holy Mass. September 23, 9 a.m., 12 noon, at 3 p.m., magkakaroon po ng special masses para sa mga may sakit. Bukas din ang simbahan mula 5 a.m. to 8 p.m. para sa veneration ng mahal na poong Nazareno. September 24, after the 10 a.m. Mass po, ang pamamaalam kay poong Nazareno. Panghuli, patuloy po ang ating pagpupugay sa mahal na Birheng Maria. Ang lahat ay hinihikayat na mag-alay at manumpa kay Maria na gagawa ng isang bagay o gawain at mangangako kayo na gagawin ito araw-araw. Hanggang sa October 31, ang pagtatapos po ng buwan ng Santo Rosario. Ito po ay inyong iaalay sa misa. Pagkatapos ng misa po, inyong pagtitibayin ang inyong pangako sa pamamagitan ng pag-imprenta ng inyong pinturadong kamay sa isang canvas board. Ito po ay papaskel sa harap ng simbahan hanggang sa buong buwan ng Santo Rosary, palatandaan ng inyong pangakong gagawin. Maraming salamat po. At ngayon po, inaanyayahan ang lahat po ng mga lolo at lola na magtungo po sa harapan ng altar sa ating pagbabasbas ngayon pong Grandparents' Day. Para sa mga lolo at lola, inaanyayahan po kayo dito sa harap.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay. At binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakakatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungan. Natamo sa pagdaraan ng mga taon, pinasasalamatan ka namin sa kanilang patutuo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipagadya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha na iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalin ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.